Brutal na pagpatay sa mga biktima, mga kabayan. Ito ang pinakakinakatakutan ng sityo kapag nanggambala na ang tinatawag na inkantong aswang o usog-usog. Ang pamamaraan niya ng pambibiktima, mga kabayan, pinupugutan niya ng ulo ang biktima, winawakwak ang tiyan, iniiwang patay. Yan ang kinakatakutan ng lahat ng tao sa sityo. Kaso nga lang ang kalaban niya, dalawang ermitanyo na magkaribal. Ano kaya mangyayari sa kwento? Tunghayan natin, mga kabayan. Mga kabayan, iniimbitahan ko kayong lahat sa ating Facebook Live dito sa official Facebook page ng Ang Ninuno. Mapapansin nyo dyan, mga kabayan, merong verified badge or blue badge. Yan lang ang official Facebook page ng Ang Ninuno, Kwentong Bayan, Pintados at Likha. Yung may blue badge, verified badge. 4 p.m. mag-start ang ating live stream. Magbibigay ako ng 20 to 60% discounts sa lahat ng items sa Likha merchandise. Mga medalyon, necklace, bracelet, coins, and ornaments. Punta kayo, mga kabayan, para may pangregalo kayo sa Pasko. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Onel. Taong 1964. Antique. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Onel. Taong 1964. Bugasong, Antique. Nagsimula ang karanasan nang napadalas ang pagsama ni Onel sa ama. Sa panahong ito, kinakailangang bantayan ang pananim na mais dahil marami ang magnanakaw. Masyado pang binibiro ang may-ari. Sa kalagitnaan ng taniman, mag-iiyaw ng mais. Salitan ang pagbabantay. Sa araw kasi mga aso at iba pang ligaw na hayop ang kalaban. Kapag ganitong oras ang ama na si Tatay Orsing ang magbabantay. Pagsapit naman ng dilim, hanggang sa maghating gabi, si Onel ang papalit. Kapag ang binata ang nakatoka, hindi maiwasang kabahan. Hindi dahil mag-isa sa 10 oras ng gabi, kundi dahil sa uri ng inkanto na kung makapambiktima ay walang tawad. Sa katunayan, nagmula sa mga ninuno ang tungkol sa nilalang na ito. Tinawag sa pangalang usog-usog. Taglay nito ang katawan ng tao, subalit kakaiba ang mga paa at mga kamay. Hindi mo mawari kung saang hayop hiniram. Puno ng balahibo, mahaba ang dila, malaki ang bunganga subalit walang ngipin, mahaba ang bias ng braso at binti, nangahabol at pumapatay ng tao. Ang kaibahan lang nito sa karamihang halimaw, hindi nangangagat o nananakit. Sa oras kasi na mahuli ka nito, diretso lunok. Ulo at atay ang kinakain niya. Madalas sa biktima pugot na ang ulo kapag natatagpuan. Walang senyales kapag nasa paligid. Malalaman na lang kapag biglang lilitaw na ang nilalang. Kung hindi ka tatakbo, siguradong mamamatay ka. Batay naman sa impormasyon ng mga nakakatanda, wala itong kamatayan. Ang tanging magagawa lang ay tumakbo ng tumakbo hanggang sa makuha mo itong takasan, bagay na imposibleng mangyari. Anak, mamayang hating gabi baka balikan kita. Idlip lang ako sandali. Kinakailangan natin magdoble ingat sa mga kawatan. Halos kalahating sako na rin ang natangay nung nakaraan eh. Kapag may napansin kang kaluskos dyan, tiradurin mo kaagad. Wika ni Tatay Orsing bago magpaalam. Nang si Onel na lang ang naiwan, napabuntong hininga. Hindi mapakali at tingin ng tingin sa lugar. Walang pahinga ang mga mata. Paulit-ulit sa pagsuri. Maya-maya pa may narinig na ingay sa dulo ng taniman. Naalerto ang binata, lalo na nang makitang tinumba ang espantaho. Sinunda ng pag-usli ng mga ulo.
Nagmarcha ang mga ito patungo sa gitna. Isa-isang natumba ang puno ng mais. Binitbit ang supot ng bato. Dahang-dahang inihanda ang tirador habang lumalapit sa pwesto. Maya-maya pa, natunto ng kinalalagyan ng mga kawatan. Isa-isang kinuha ang bunga ng mais. Pumwesto sa gitna. Ang isa ay nagpapapoy. Nang makatsyempo, tinira ang mga ito. Parehong napatayo sabay tingin sa direksyon. Sa halip na masindak, lumapit para manggulpi. Hindi nakapalag ang binata dahil 3 sila. Nag-iisa lang siya. Hindi kinaawaan. Tinodo ang pambubugbog hanggang sa mawalan ng malay. Nagising nang marinig ang boses ng ama. Nag-aalala para sa kanya. Galit na sumisigaw. Tinatawag ang gumulpi. Kaso nga lang wala na ito sa lugar. Pagkatapos makapagpahinga ng kaunti, dahan-dahang inakay pauwi ng tahanan. Sa puntong ito, nabaling ang pansin ni Onel sa paligid. Kakaiba ang kutob. Wala namang kainahinala, subalit para bang may mangyayari. Sinabihan ang ama na bilisan ng paglalakad, subalit pagdating sa unahan biglang may duman. Sa mismong harapan ng mag-ama, ang pinagtataka walang katawan, para bang malakas na hampas ng hangin. Pero sa kabilang banda, kitang-kita nila na may dumaang hubog ng tao. Sa takot, halos kargahin na lamang siya ng ama para mapabilis ang pagdating sa tahanan. Kinabukasan, nakaharap ni Onel ang 3 lalaki na nagnakaw. Hindi masumbatan dahil mga anak ng mayaman. Isang sumbong, pwedeng ikasira ng kanyang kabuhayan dahil mahirap lamang siya. Hanggang sa pagtitig na lamang ng masama ang nagagawa. Kaso nga lang, si Tatay Orsing, nauunawaan ang pinaywatig ng tingin ng mga ito. Walang pasabi na sumugod. Ginawaran pareho ng hampas sa ulo. Bagay na ikinagalit ng kalalakihan. Hindi man gumanti. Alam din ng patutunguhan. Kahit kailan hindi na tayo tinantana ng problema. Dumagdag pa ang mga binatang yon. Mayayaman naman sana pero kung magnakaw akala mo mahirap. Pwede silang bumili kung gustong kumain ng mais. Dinadaan pa sa nakaw. Kapag nahuli mo mambubugbog. Anak, di ba marunong ka magkarate? Bakit hindi mo pinatikim yung mga yon? Minsan ka nang nag-aral dun sa maestro mo si Sir Uy. Ipakita ang gilas mo para kahit papano katakutan ka. Tay, konting suntok at sipa lang yung alam ko. Maiksing panahon lang yung inaral ko kay Sir Uy. Ginawa ko naman. Nanlaban po ko kaso talo pa rin 3 sila. Pero hindi bali na po. May poproblemahin pa tayo. Sigurado magsusumbong ang mga yon. Ano na sa palagay niyo mangyayari sa atin? Kilala niyo mga magulang nila. Subukan lang nilang galawin ang taniman natin. Makikita talaga nila ang hinahanap nila. Tahimik lang ako, Onel. Pero alam mong hindi ako papayag na may mangyari sa pagmamay-ari ko. Subukan nila. Makikilala nilang lahat kung sino ko. Napangiti na lamang si Onel sa sinabi ng ama. Napabuntong hininga, buhat ng pag-aalala. Naglalaro sa isipan ang mangyayari sa sandaling makapagsumbong ang kalalakihan. Kagaya ng inasahan, kinagabihan nagtungo sa taniman ang tauhan ng mga ito. Walang pasabing sinimulan ang pagsira ng pananim. Binunot ang bawat puno ng mais. May nagsimula ng sunog. Alisto ang mag-ama. Nilapitan ang mga ito para pigilan. Si Tatay Orsing ang humarap sa mga ito. Samantalang bumalik sa kubo si Onel para kumuha ng tubig. Sa kabutiang palad na apula ang apoy. Ang problema nasira ang kalahati ng pananim. Hindi lang yon. Napaso ang braso ni Tatay Orsing. Nagkaroon din ng pisikalan sa pagitan ng mga ama at mga tauhan. Maya-maya pa naagaw ang pansin ng mga magsasaka. Kung hindi sumaklolo, mapaparami ang pinsala. Maging ang mga ito man, inarereklamo ang mga kalalakihan.
Pinatos lahat ng taniman, mapamais o palay. Kung hindi kinakain, sadyang sinisira. Gayunpaman, nanatiling tahimik sa takot na mawalan ng kabuhayan. Nang sila na lang ang naiwan, dinamayan ni Onel ang malungkot na ama. Halos isang buwan ng pagkayod para sa isang anihan, mauuwi lamang sa ganitong kaganapan. Sumisikip na rin ang dibdib ng binata habang pinapanood ng ama. Kaya naman naglakad-lakad muna para makalanghap ng hangin. Sa paglilibot sa taniman, napahinto matapos matanaw ang figura sa hindi kalayuan. Nakatayo ito sa kabilang sakahan. Hindi masyadong maliwanag ang buwan, pero kahit papano naaaninag ang mga bagay-bagay. Nang tignan ng mabuti, naguguluhan dahil sa itsura nito. Pinaghalong parte ng hayop at tao. Maya-maya pa sumagi sa isip ang tungkol sa usog-usog. Bago makapagsalita, kumaripas ng takbo pabalik ng kubo. Walang sali-salita na pinatakbo ang ama. Nagtataka ito, pero kumaripas pa rin. Saka lang nalaman sa kalagitnaan ng takbuhan. Binilisan ng hakbang. Nagpang-abot ang kaba at takot. Hindi na alintana kung naiwan ng tsinelas. Nagkahilahan na rin matapos madapa. Ilang ulit nagpalit ng direksyon dahil bumubungad ang halimaw. Sa kabutiang palad nakarating sa bahay bago maabutan, tagaktak ang pawis ng mag-ama. Halos kapusin ng hininga. Sinilip ni Onel ang labas. Bago tuluyang maglaho ang nilalang, nabigyan ng pagkakataon na masilayan. Hindi makapaniwala na sa puntong ito, makikita ng aktwal na anyo ang usog-usog. Lumakad patungo sa kadiliman at saka naglaho. Hindi ko man buong nakita ang itsura, pero sigurado kung usog-usog yon. Ito na ang ikalawang pagkakataon na nakaengkwentro ko yan. Unang karanasan ko nung kabataan pa eh. Muntik na kami ni tatay. Ngayon naman kamuntikan din tayo. Totoo nga talaga ang halimaw na yan. Hindi ka naman nasaktan, ano anak? Umiling si Onel. Napahugot ng hininga ang binata. Siya man, hindi inasahan na sa gabing ito makakatagpo ang nilalang. Hindi muna dumalaw sa taniman si Onel. Nagpapagaling ang binata mula sa pinsala ng pambubugbog. Idagdag pa ang nangyari kagabi. Habang pinupunasan ng sambong ang pasa, napansin ang kakaibang marka sa balat. Bilog na kulay pula. Kipit balikat itong ginamot. Takip silim ng makawi ang ama. Pagod na pagod ito. Dumiretso sa paghiga. Inasikaso na rin ni Onel ang pagbabalat ng dala nitong mga mais. Maya-maya pa mapapansin ang ungol ng ama. Yung bang mahabang paghiyaw, subalit mahina lang ang paglabas ng boses. Binaliwala sa pag-aakalang simpleng panaginip, pero nang tumagal nakakakilabot na. Dali-daling ginising, sa kabutiang palad ay nagmulat naman. Nabahagi ng ama ang tungkol dito. Aniya parang may sumasakal, parang may nakadagan. Matinding bigat ang diniin sa dibdib, dahilan para kapusan ng hininga. Nagmumukhang panaginip dahil gising pa ang kamalayan. May nakikitang itim na figura. Pinaghalong kabayo at tao ang katawan. Hindi na dapat pang hulaan dahil alam ng ama kung ano ito. Nang magpupunas ng likod ang ama, natigilan ng makita ang pasa. Katulad ito ng sa kanya. Sa puntong ito iba ang kutob ng binata. Gayunpaman, sinubukan pa ring baliwalain ng sagayoy mabawasan ang iniisip. Sa paglipas ng mga araw, balik sa gawain ang binata. Doble kayod dahil may sakit ang ama. Hindi mapakali dahil iniinda nito ang pasa. Walang araw na hindi ito nagreklamo. Minsan may mga gabi na bigla itong uungol. Ganon pa rin ang nangyayari. Nakakakita ng imahe sa panaginip. Naisip ni Onel na lumapit sa albularyo dahil kahit siya man,
Unti-unti nang nararanasan ang kababalagan sa oras ng pagtulog. Kaso nga lang, ang albularyo sa lugar, mortal na kaaway ng pamilya. Buntong hiningang nakatitig sa sariling marka. Habang tumatagal ay lalo itong namumula. Kumikirot na rin. Nakakaramdam ng iba pang komplikasyon. Nangamba sa posibleng kahinatnan. Maya-maya pa nabaling ang pansin sa takbuhan ng mga tao. Sumisigaw sila dahil may nakitang patay. Nagmamadali sa pagtawag ng pulis ang mga ito. Nakisuyo na rin ang binata. Napalunok ng masilayan ang katawan ng biktima. Wala itong ulo. Bukas ang tiyan. Naaagnas na ang katawan nito. Mabilis ang responde ng kapitan. Pinaalis sa mga tao na nakapalibot sa lugar. Habang inaantay ang pagdating ng kapulisan, nagawa ni Onel na makalapit sa bangkay. Iba yung pag-iingat. Natigilan ng masipatang balikat. Naagnas man ang katawan. Klarong-klaro ang namumulang pasa nito. Katulad na katulad kung anong meron sa kanya. Nanlamig habang lumalayo. Ngayon pa lang, naglalaro na sa isipan ang kahihinatnan nila ni Tatay Orsing. Paulit-ulit pang nagdasal na sana ay hindi mangyari. Pagbalik ng tahanan na abutan ang ama na ng hihina, umiinom ng mga dahon at iba pang gamot. Sa puntong ito naglakas ng loob ang binata na magsalita. Tay, lumapit na kaya tayo sa albularyo? Hindi po ba engkanto ang usog-usog? Baka may magawa sila para tulungan tayo. Sandali nga. Iniisip mo ba na usog-usog ang dahilan kung bakit ako nagkaganito? Anak, masama lang ang pakiramdam ko. Hindi naman ako binabangungot. Masama lang talaga ang pakiramdam. Yun lang, wala nang iba. Pahinga at gamot lang ang kailangan ko. Naisip ko lang po kasi. Nagkaganito tayo magmula nung gabi na hinabol tayo ng usog-usog. Wala namang masama kung magpapatingin tayo sa albularyo eh. Mas mabuting makasigurado kaysa magsisi sa ulitay. Unawain nyo sana na nais ko lang na mapabuti tayo. Anak, nakaengkwentro ko na noon pa ang usog-usog. Hindi ako nagkaganito noon, kaya walang kinalaman ang nilalang na yon sa nangyayari sa akin. Ulitin ko, masama lang ang pakiramdam ko. Huwag mo masyadong isipin. Nga pala, kung magsalita ka bakit tayo? Ano ba nangyari sa'yo? Dito natigilan si Onel. Hindi makasagot sa katanungan ng ama. Naglalaban ang takot at pangamba. Iginiit na lamang na nag-aalala sa kalagayan nito. Napabuntong hininga ang binata. Naupo sa tabi habang iniisip ang sitwasyon. Maya-maya pa, bumalik na rin ang taniman para ayusin ang mga gamit sa ani bukas. Balik muli sa pagbabantay. Napailing ng masipat ang kalalakian. Kahit nakita siya ng mga ito, patuloy pa rin sa pagdanakaw. Nang asar pa, naglatag ng uling sa mismong taniman at nag-ihaw ng mais. Doon na rin niluto ang kuha mula sa kabilang sakahan. Takip silim pa lang, may kaunting liwanag sa paligid, kaya naghintay ng ilang sandali ang binata bago nilapitan. Sa puntong ito, buo na ang desisyon na patulan. Natigilan ang mga ito, nagtatangkang tumitig sa kanya. Inalok pa siya ng inihaw na mais. Tinanggap ni Onel. Maya-maya pa sapilitang sinubo sa lalaki. Sinuntok ang isa at sinipa naman ang iba. Sa sandaling ito nagpalitan ng lakas. Nagkarambola. Hindi alintana kung madadagdagan ang pinsala ng pananim. Nasagad na rin ang pasensya ni Onel. Kaya naman bigay todo sa paggante ng suntok. Ginamit ang kaalaman sa pakikipag-away. Kaso nga lang higit ang lakas ng mga kalaban. Malalaki ang pangangatawan at hindi may kakaila na sanay sa bakbakan. Kahit papano naman nakakatama si Onel. Duguan na ang isa sa mga ito. Ang isa ay napuruhan sa maselang bahagi ng katawan. Samantalang ang isa, ang pinakamahirap itumba. Ito ang pinakamalakas sa tatlo.
Maya-maya pa natigilan ang binata matapos masuntok sa muka. Bagyang nakaramdam ng pagkahilo. Bago makakilos, sumalubong ang malakas na kamao ng kalaban dahilan para siya ay matumba. Umugong kagad ang tawa ng mga ito. Inaasar si Onel, tinatadyakan. Kinawawa ng kinawawa. Sa sandali na gusto nang bumigay ang katawan ng binata, napahinto ang lahat matapos makarinig ng tunog ng kabayo. Malalakas na yabag na sinundan ng atungal. Naalerto dahil batay sa ingay nito. Nasa malapitan lang. Kung kanina magkakaaway, ngayon ay parabang magkakampi. Nagkaisa sa pagmamatsyag sa paligid. Hindi nagtagal sumigaw ang isa sa kanila. Nang masipatang nilalang, nauna pa ang mga ito sa pagtakbo. Si Onel sa kabilang banda, matagal bago nakakilos. Nilabanan pa ang takot. Nang mapagtantong papalapit sa kinalalagyan ang halimaw, kumaripas na rin ang takbo. Sumasabay sa hingal ang bawat hakbang. Maya-maya pa bumagal ang usad ng tumindi ang pagkahilo. Sa sandaling maabot ng nilalang, isang kamay ang humablot sa binata. Sa parang ito, nailigtas sa halimaw. Sakto namang nakatago ang dalawa. Sumisigaw ang kasamahan niya na siyang nahuli. Tinangay ito patungo sa kadiliman. Unti-unting nawala ang ingay hanggang sa tuluyan ng tumahimik. Si CJ tinangay. Si Daniel hindi ko alam kung nasaan. Nagkahiwalay kami. Wika ni Troy. Halata pa sa boses ang panginginig. Nasa kubo sila ngayon. Dinamihan ang pagtirik ng mga sulo nang sa gayon maaninag kung may magtatangka. Namayani ang katahimikan. Sa isip ni Onel, naglalaro ang eksena kung saan nilunon ni CJ ang nilalang. Maya-maya pa nagmamadali sa pag-uwi nang sunduin ng kapatid. Dala ang masamang balita para sa ama. Nawala ito. Kanina pa umalis nang hindi man lang nagpapaalam. Ayon sa kapatid, para itong nakakita ng multo. Takot na takot siya. Bigla na lang tumakbo sa labas. Hindi nasundan dahil sa sobrang bilis. Hinanap nila. Nakiisa na rin si Troy, subalit hindi matunton ang kinalalagyan. Inabot pa ng umaga sa paghahanap. Hindi mapakali ang magkakapatid, lalo pat wala sa tamang wisyo ang ama. At isa pa, ito ang unang beses na umalis na walang paalam. Sa tirik na araw, sabay-sabay na sinuyod ang bawat sulok ng lugar. Kahit sinong mapagtanungan ay walang nakakita sa ama. Nakarating ng bayan, sumadya sa mga kaanak kung saan-saan. Kaso wala ni anino ng ama ang natagpuan. Hindi napigilan ang bugso ng damdamin, buhat sa pag-aalala. Namutawi sa bibig ang tungkol sa nilalang. Paano kung kinuha ng usog-usog si tatay? Makikita na lang ba natin siyang bangkay? Huwag naman sana. Usog-usog? Ano? Ano yun? Yung ba yung tumangay kay CJ? Ang kaibigan ko, kailangan ko siyang mahanap. Pinigilan ni Onel ang binata. Pinaunawa rito na delikado na maglibot. Madilim na ang paligid. Hindi nalalayong lilitaw ang nilalang. Naupo ito sa tabi. Inalala ang sandaling kasama ang kaibigan bago mawala. Maya-maya pa tumayo ito. Walang paalam na lumakad. Sumunod na rin si Onel at hindi inasahan na sa tahanan ng albularyo papunta. Pagdungaw pa lang sa pintuan, bumungad ang masamang titig ni Mang Berting. Napaiwas ng tingin si Onel. Pinatuloy sila nito. Nanatiling nakayuko ang binata. Si Troy ang kumausap. Pinaliwanag ang sadya. Pumantig ang tenga ng albularyo nang marinig ang usog-usog. Dumako ang tingin nito sa binata. Mula sa simpleng pagtitig, naging matalim. Pagkatapos ibahagi ang buong kaganapan, bumaling ito sa kanya. Nawawala rin pala ang tatay mo. Ako na mismo magsasabi.
Huwag mo nang hanapin kung ayaw mong mapaaga ang pagtawid mo sa kabilang buhay. May marka ka na rin, hindi ba? Yung pasa na kulay pula. At para alam mo, hindi basta-basta ang paglabas ng usog-usog kung walang dahilan. Kapag nagugutom ito, pwede namang iba ang kainin, hindi tao. Pero sa pagkakataong ito, tao ang binibiktima. Mabuti na lang, kinuha na si Ursing. Teka sandali, bakit parang sinisisi niyo si tatay sa paglitaw ng nilalang na yan? Biktima nga rin siya. Malamang yan ang sasabihin mo dahil wala kang alam. Nakaengkwentro ng ama mo nung kabataan ang nilalang na yan. At siya mismo ang dahilan kung bakit nakalabas sa lungga ang pesteng halimaw at nagasik ng lagim dito sa lupa. Ang ama mo at lolo mong si Mang Oporyo, silang dalawa ang dapat sisihin dito. Tignan mo, tayo ngayon ang napeperwisyo. Kung hihingi kayo ng tulong para mahanap ang matandang yon, wala kayong maaasahan sa akin. Karma niya yon. Kunot noong tumitig si Onel. Humarap dito at diretsyang nag-usisa. Hindi naman pinagkaita ng katotohanan. Tapat ang pag-amin ng albularyo sa nalalaman. Noong kabataan habang nagtatanim ng palay ang ama ni Tatay Ursing, bata pa lamang ito ng mga sandaling iyon. Nasa kabilang sakahan naman si Mang Berting. Matyagang nag-aantay kung kailan matatapos ang ama sa pagtatanim. Ang daan na tatahakin pa uwi ay nasa kalagitnaan ng gubat. May nagsasangang daan sa masukal na bahagi ang bubungad. Hila-hila ng ama ni Tatay Ursing ang kalabaw. Maya-maya pa napigtas ang tali at doon ito nagtungo. Sa bahaging iyon pinagbabawal ang ingay upang hindi mabulabog ang mga nilalang. Subalit sa mga oras na ito, nakaligtaan ng mag-ama ang bagay na yun. Panay sigaw kakatawag ng kalabaw. Ang hayop naman, napatuli ng takbo. Dumiretso sa bahagi kung saan pinaniniwala ang nakatira ang usog-usog. Matindi ang takot nila habang sinusubukang makuha ang kalabaw. Ilang sandali ang lumipas. Nailabas sama ng alaga. Kagad silang lumisan sa lugar. Kaso nga lang, nakarinig sila ng mabilis na yapak. Nagkaroon ng habulan ng mga sandaling ito. Mabuti na lang hindi ito naglakas ng loob ng mga biktima sa kadahilan ng maraming tao ang nakasalubong sa daan. Ang halimaw na ito, hindi kikilos kapag maraming nakapalibot. Si Mang Oporyo namatay. Natabunan ng gumuhong lupa. Pero hindi ako naniniwala na yon ang trahedyang kumitil ng buhay niya. Pugot ang ulo nito ng matagpuan. Bukas ang tiyan, wala nang atay. Masama man ang panahon ng oras na yon. Hindi ako kumbinsido na magagawa ng ganong bagyo ang pagpatay sa tao. Nakita nyo na rin ang itsura ng biktima ng usog-usog, hindi ba? Pugot ang ulo, agnas ang katawan, wala nang atay. Napalunok si Onel sa narinig. Ito ang katotohanan na hindi kailanman naikwento ng ama. Ang sinabi lang, natabunan ng gumuhong lupa ang Lolo Oporyo, kaya ito'y namatay. Hindi inasahan na may kinalaman sa nilalang ang kamatayan nito. Ngayong alam na ang tungkol dito, lalong naguluhan sa gagawin. Samot-saring kaisipan ang sumasagi. Kabilang narito kung paanong ililigtas ang ama kung talagang hawak ito ng nilalang. Si Mang Berting naman ay hindi makumbinsi. Pinanghahawakan ang galit nito sa kanyang ama. Sa puntong ito, napapaiyak na lamang si Onel habang iniisip ang sitwasyon. Pare, huwag ka mag-alala. Bibigay din si Mang Berting. Matagal ko nang kilala ang taong yan. Trabador siya ni Papa sa loob ng maraming taon. May ugali pero kalaunan lalambot din yan. Wala rin kasi kung maitulong eh. Ano bang alam ko sa pakikipaglaban sa isang engkanto? Mga kaibigan ko nga, hindi ko alam kung nasaan eh. Yung isa siguro patay na. Yung isa wala akong ideya. Napatitig si Onel sa binata. Parang kailan lang halos patayin siya sa bugbog nito. Gayunpaman,
Hindi na inisip pa. Ang importante ngayon may kakampi at hindi nag-iisa. Nagkasundo sila Troy na magsama-sama saan man magpunta. Kung paghahanap sa nawawalang kaibigan at pamilya ang pag-uusapan, naging maingat sa bawat lakad, alinsunod sa payo ni Tatay Berting. Binigyan sila ng habak na siyang bahalang pumrotekta sa kanila. Nag-abot na rin ng balisong na aniya may basbas ng karunungan. Ito man, nagbigay ng payo kung paanong haharapin ang usog-usog kung sakali man na makatagpo nila. Naglibot muli sa kakawyan. Sa puntong ito, nakaisip si Onel na puntahan ang bahagi kung saan pinaniniwalaang nakatira ang nilalang. Nung una hindi sang-ayon si Troy, pero kalaunan ay pumayag na rin, sabay na hinarap ang pagsubok. Sinadyang takip-silim magtungo dahil ayon kay Mang Berting, posibleng nasa paligid ang halimaw sa ganitong oras. Inihanda ng mga binata ang habak, patalim at ang langis na pinuslit sa albularyo. Bawat akbang sinasabayan ng pagbuntong hininga. Habang papalapit sa lugar, hindi may tatanggi ang bigat ng pakiramdam. Animoy may pinasang sako ng bigas sa magkabilang balikat. At hindi lang yun, para bang may pumipigil sa hangin upang hindi ito malanghap. Matapos ang pag-uusap ng ilang metro, kumalabit si Troy. Sandali, parang hindi na ako makahinga. May mali yata dito eh. Paano kung ngayon pa lang, alam na ng halimaw na nandito tayo kaya ginagawa niya yan? Mas mabuti ng ganun. Ito naman ang sadya natin eh. Makarap ang halimaw na yan. Ihanda mo ang sarili mo. Susugurin natin kapag nariyan na. Masyado ka namang matapang. O siya, tignan natin kung hanggang saan tayo aabot. Nang mga sandaling ito, lalo pang bumigat ang pakiramdam. Kinakapos ng hininga na parabang wala ng hangin sa puntong iyon. Maya-maya pa maririnig ang nakakakilabot na ingay. Animoy sabay sa pag-atungal ang mabangis na hayop sa lugar. Hindi naglaon. Kapansin-pansin ang presensya ng usog-usog. Sigurado ang mga binata dahil tumugma sa paglalarawan ni Mang Berting ang pinaparamdam nito. Naganap ng pwesto ang dalawa. Matyagang nag-antay sa paglitaw ng nilalang. Makaraan ng ilang sandali, umalingasaw ang napakabahong amoy, yung tipong bulok na laman at dugo. Hindi nagtagal tumayo ang mga binata para lumipat, subalit sa puntong lumakad, naapakan ng bagay. Parehong napatalon sa gulat. Nang mapagtanto kung ano ito, walang iba kung hindi bangkay. Kagad nakilala sa suot na damit. Si CJ. Panlalamig ang naramdaman ni Onel at Troy habang nakatitig sa pugot na katawan. Nilalangaw na ito. Nagsimula na ang pagkaagnas ng bangkay. Bago makakilos, napalingon ng may umangil. Sa puntong ito tanaw sa kalayuan ang figura ng usog-usog. Kung hindi papansinin, animoy ligaw na hayop lang. Pero kung tititigang mabuti, mararamdaman mong unti-unti kang nilalamon. Otomatikong sumugod ang dalawa palapit dito. Kumilos na rin ang nilalang. Pinaunlakan ang katapangan ng mga binata. Kumaripas ng takbo palapit. Kaso nga lang, habang lumalapit ay lalong nakakatakot ang itsura nito. Wala sa sariling bumalik ang mga binata. Kumaripas ng takbo papalayo. Parehong binalot ng takot ang katauhan. Ang tanging nasa isip lang ay makaligtas. Ito nga ang nangyari. Sa kabutiang palad nakaalis sa lugar bago mapuruhan ng nilalang. Nang makalayo, narinig pa nila ang atungal nito na parabang pinagtatawanan sila. Yan ang napala niyong dalawa. Sabing delikadong nilalang ang usog-usog. Talagang sumugod pa kayo. O anong napala niyo? Bahala na. Basta alam ng halimaw na merong nag-aamon sa kanya. Sigurado kung matatakot yun. Ngayon pa,
Ngayon pa na merong nagnanais na pumuksa sa kanya. Ang taas ng tingin sa sarili. Bakit? Anong nagawa ng kagaya mong mangmang sa ganitong bagay? Huwag kang magmarunong, Onel. Ang mga kakilala kong albularyo na matataas ang kaalaman, hindi sinusubukang labanan ang nilalang na yon. Ikaw pa kaya na, di katiting, walang alam na karunungan. Yun na nga po ang problema, Manong. Kayo may karunungan, hindi man lang naisip na pagplanuhan ng pagpuksa ng nilalang. O, delikado. Wala namang halimaw na hindi delikado, tama? Lahat sila nakakatakot, nakakakilabot, banta sa buhay ng bawat tao. Hindi ba? Nakatakda kayong kalabanin ng ganitong klase ng nilalang? Kaya kayo may karunungan para puksain sila. Pero ano ba't duwag pa kayo sa katulad kong mangmang? Dali-daling pumagitna si Troy nang mapansin ang nabubuong tensyon. Inawat bago mapagbuhatan ng kamay ng albularyo si Onel. Subalit si Mang Berting, ang tipo ng tao na ipaglalaban ang sarili. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, bata. Wala kang alam. Kaya wala kang karapatan na magsalita laban sa akin o sa amin na may karunungan. Madaling humusga, pero tandaan mo, wala kang alam. Sa kabilang banda, naunawaan ni Onel ang pinupunto ng matanda. Sadyang nadala siya ng emosyon. Bumalik sa lugar. Sa puntong ito naabutan ang mga tauhan ng ama ni CJ. Naroon din ang mga magulang. Nakiusap na wag ipagsabi sa iba ang tungkol dito nang sa gayon maprotektahan ang pangalan. Napailing na lamang si Onel na sanay na sa kalakaran ng mayayaman pagdating sa issue. Nang makalis sa mga ito kasama ang bangkay ng anak, nanatili sina Onel at Troy para matyaga ng lugar. Tirik ang araw kaya walang problema. Sa ganitong oras hindi magkakamali sa pagpaparamdam ang nilalang. Kung titignan ang lugar ay wala namang pinagkaiba sa tipikal na gubat. Normal ang hangin. Walang kahinahinalang mapapansin. Nagpatuloy sa pagsuri, subalit walang mahanap na bakas ng usog-usog. Naglibot pa rin sa paligid. Hindi nagtagal nakaamoy ng malansa. Sinundan nito at bumungad ang katawan ni Daniel. Pugot ang ulo. Agnas. Bukas ang tiyan. Nagmamadali sa pagsuri sa lugar. Bawat masukal tinignan. Pero ito lang ang natagpuan. Sa kabilang banda hindi mapakali si Onel. Nahanap ang mga kaibigan ni Troy na halos kasabayan lang ng ama nung mawala. Itutuloy sana ang paglilibot ng may matandang lumitaw. Masama ang tingin. Maigpit ang hawak sa itak. Sa kabilang kamay naman ay may handang lubid. Umatras sina Onel at Troy. Agarang nagsalita para kuhain ang loob ng matanda. Kaso nga lang, hindi to ang tipo ng tao na madaling kausapin. Tinitigan lang sila. Hindi mababakas sa mukha na pinaniniwalaan ang sinasabi nila. Nang mapansin ng dalawa na walang mapapala rito, nagpaalam at saka walang lingon na lumakad. Sa pananahimik ni Onel, sumagi sa isip ang matanda. Sa pormahan nito halatang may nalalaman tungkol sa lugar. Pagkatapos makapag-isip ng mabuti kinausap si Troy para sa binabalak. Nais ng binatang alamin ang katauhan ng matanda. Kung sakali mang may karunungan, ito ang hihingian ng saklolo. Pumayag ang kaibigan. Ito din ang naisip kaya nagmamadaling pinuntahan. Sa lugar lang din sila nag-intay kung kailan ito lilitaw. Walang ideya kung sino at saan nakatira. Sa kabutiang palad pinagbigyan ng pagkakataon na aktuan nitong dumaan. Bitbit pa rin ang itak, mahabang lubid. Kagaya noon masama ang titig sa kanila. Ano bang inilagi nyo sa lugar na ito? Hindi ba nakaabot sa pandinig nyo na may nakatira ditong engkanto? Yan nga po ang dahilan kung bakit nandito kami. Ang engkantong usog-usog ang sadya namin.
Pinaslang nito mga kaibigan ni Troy. Nasa kanya rin ang tatay ko na hanggang sa ngayon ay hindi pa mahanap. May kapitbahay na rin kaming nabiktima. Kayo po ba? Anong alam niyo sa inkantong to? Huhulaan ko. Gusto nyo lang malaman kung sino talaga ako, hindi ba? Mga batang to, walang magawa sa buhay kung hindi alamin ang mga bagay-bagay na pumupukaw ng kanilang kuryosidad. Umuwi na kayo bago pa dumilim. Manong, kailangan po namin ng tulong nyo, pakiusap. Sakluluan nyo po kami. Kung may karunungan kayo, ikaw na lang po makakatulong sa amin. Napabuntong hininga ang matanda. Napailing na lamang pagkatapos talikuran ang mga ito. Nagmadali sa pagsunod sina Onel at Troy. Napahinto ng lumingon ang matanda. Hindi kayo maaaring sumunod sa akin. Ayokong matunto ng kahit na sino ang bahay ko. Ano ba talagang gusto nyo? Bakit ayaw nyo kong tadtanan? Magpapatulong nga po kami sa inyo, Manong. Pakiusap lang po. Hindi ko na alam kung anong nangyayari kay tatay. Ilang araw na namin siyang hindi nakikita. Yung mga kasabayan niyang nawala natagpuan namin walang buhay. Ayoko sapitin nyo ng tatay ko. Baka naman nilayasan ka lang talaga ng tatay mo, iho. Mabuti pa wag na kayong mag-aksaya ng oras. Ipagdasal nyo na lang na mapuksa ng manunugis ang usog-usog para magkaroon ng hustisya ang mga biktima nito. Sa kabila ng pangungumbinsi, hindi nagpatinag sina Onel at Troy. Palihim na sinundan ng matanda hanggang sa marating ang tahanan. Mula roon, tanaw itong naghahanda ng mga dahon, batay sa mga sangkap at nasipat na gamit. Pinagpalagay ng mga binata na isa itong manggagamot. Nang dali ng gamot sa pasyente, biglang nakaramdam ng kaba si Onel. May kung anong humila para lapitan ang bahay. Hindi nagsisi dahil mula sa papag. Nasipat ang ama, nakasalukuyang ginagamot. Napabuntong hininga ang matanda nang makita silang pumasok. Dala ng emosyon, wala sa sariling hinakap ni Onel ang ama. Pinaliwanag ng manggagamot ang sitwasyon. Natagpuan itong wala sa wisyo. Kumaripas ng takbo sa gubat. Nang mapansin na napapasa ilalim ng puwersa, kagad sinakluluhan. Mahina ang katawan kaya sinikap magamot para bumalik ang lakas at makausap. Ngayong nandito na si Onel, naliwanagan ang matanda sa pagkakakilanlan ng pasyente. Hindi madali ang pinagdaanan ng ama mo. Gusto nang nilalang na baliwin. Pahirapan ng matagal. Malalim ang galit ng halimaw, kaya ito ang parusa. Hindi malinaw kung ano pero parang may katagalan na magmula ng magkimkim ng saloobin. Inaantay ko siyang magkamalay para kausapin. Kaunti na lang, magkakalakas na ang ama mo. Wika ng manggagamot na nagpakilalang mangpuring. Nakahinga si Onel. Abot langit ang pagpapasalamat sa matanda. Ngayong natagpuan ng ama, nabawasan ang iisipin. Nagbago na rin ang balak. Uurong sa plano na harapin ang usog-usog, bagay na kinontra ni Troy. Teka sandali naman, hindi ba magkasama tayo rito? Sinamahan kita sa lahat ng lakad sa paghanap ng tatay mo. Ngayong natagpuan mo, iiwan mo ko. Pare ang usapan natin, sabay natin haharapin ang usog-usog para sa mga kaibigan ko. Ay pare, wala akong sinabi na ganyan ah. Hindi ko na rin kasalanan kung yan ang pagkakaintindi mo. Basta, kapag magaling si tatay, uuwi na kami. Hindi napigilang magkainitan. Walang pasabi na nagbakbakan ng dalawa. Tahimik na nanonood si Mang Puring. Hindi nag-abalang umawat kahit nabasag ang mga gamit sa paligid. Saka lang naalerto nang umabot sa altar ang mga ito. Pasimpleng hinila at binalibag sa labas. Nagulat ang mga binata sa pambihirang lakas ng matanda. Kung titignan kasi ito, mahina ang pisikal na anyo, pero daig pa ang may malaking katawan. Kung magpapatayan kayo,
Gumamit kayo ng patalim, huwag kamao. Mas madaling makapatay kapag yan ang gamit. Wika ni Mang Puring, sabay bagsak ng mga patalim. Dito napagtanto ng mga binata ang nangyari. Nag-iwas ng tingin, parehong napahiya. Sa tahanan ng matanda nagpalipas ng gabi. Walang imik sa pagitan ni Onel at Troy. Parehong masama ang loob sa isa't isa. Subalit pagkakataon na mismo ang gumawa ng paraan para sila ay magkaisa muli. Makaraan ang ilang sandali ay nakaramdam ng kakaiba sa paligid. Alistong kumuha ng panlaban. Nararamdaman ang pag-aligid ng halimaw. Naguguluhan kung nakapasok ng tahanan ang usog-usog. Nasa loob sila, pero pakiramdam ay nasa malapitan ng nilalang. Maya-maya ay nakarinig ng pag-angil. Sinundan ng mabigat na yabag. Kumalampag ang pintuan. Naganda ang dalawa para ambahan, pero natigilan ng bumungad si Mang Puring. Nagtataka din ito kung bakit tangka siyang tatagain. Aba, papatay niyo ba ako? Matulog na nga kayo, this oras na gising pa. Kaya para kayo mga baliw bigla na lang kayong mananaga. Hindi mawari na mga binata kung nagbibiro ang matanda. Dumiretso ito sa pagpasok ng silid. Naiwan sila Troy na naguguluhan pa rin. Para sa mga binata, dumalaw ang usog-usog sa mismong tahanan. Ay nako, baka nagkamali tayo. Si Mang Puring lang naman ang nakita natin eh. Baka kamo, sa kakaisip natin tungkol sa nilalang na yan, pati yung utak natin nalilito na. Magpahinga na nga lang tayo. Nagbuntong hininga si Onel. Hindi magawang matulog dahil binabagabag ng ideya. Maya-maya pa nasagot ang katanungan nang marinig muli ang kalampag sa labas. Mula sa hindi kalayuan, natanaw si Mang Puring. Lalong nagtaka dahil hindi naman bumalik ng daan. Pero ito, nasisipat sa labas. May bitbit na itak at lubid. Mabilis ang hakbang na dumiretso sa kadiliman. Sa tulak ng kuryosidad, nagmamadaling sumunod. Nagtungo ang matanda sa lugar ng usog-usog. Naglatag ng bitag at nag-abang sa hindi kalayuan. Maya-maya pa lumitaw. Maririnig ang atungal ng halimaw. Naglabas ng mangkok ang matanda. Sinugatan ng palad at pinatulo ang dugo. Humugot ng sisiw mula sa bayong. Walang pasabing ginilitan ng leeg. Binuhusan ng langis. Naglagay ng mga sangkapat sa kasinindihan. Maya-maya pa, sumambit ng salita, sabay pikit na mga mata. Sinundan nito ng pagwasiwas ng nag-aapoy na mangkok. Sa napapansin ng mga binata, nagbago na ang ihip ng hangin. Ang lubid ay nilatag sa damuhan ay biglang humigpit. Para bang may hinila na sobrang bigat. Mabagal ang usad. Ang atungal ay lumakas ng lumakas. Lumapit din ito sa direksyong kinalalagyan. Tumindi ang siklab ng apoy sa mangkok. Si Mang Puring na may hawak, hindi alintana ang init. Maya-maya pa nag-apoy na ito. Mula sa dulo patungo sa kabilang dulo, hindi pa natatanaw kung ano ang nahuli. Hanggang sa lumitaw na. Napalunok si Onel. Ito ang unang pagkakataon na nakita ng malapitan ang usog-usog. Sobrang itim ng balat. Makapalang balahibo. Matindi ang amoy. Ganon din ang presensya. May hahalin tulad ang itsura nito sa isang dambuhalang kambing. Nakikipaglaban ito sa ilahan ng lubid. Hindi matigil sa paghiyaw, buhat sa lumalatay na apoy. Unti-unting sinunog ang balahibo. Nagpupumiglas, pero hindi siya makawala. Nagtaka din ang binata dahil walang sino na humila ng lubid. Animoy may sariling buhay at kusang ginagawa ang trabaho. Humigpit ang kapit sa nilalang, sa mga paa, sa mga kamay. Nang nasa harapan na ito ni Mang Puring, sakalang dumilat ang matanda. Hindi na rin mawari ni Onel ang nangyayari dahil maya-maya pa lumitaw si Mang Berting.
may hawak na ulo at atay ng baboy, sumasambit ng salita habang lumalapit. Sa puntong ito, dalawa sila na sabay na nagriritual. Tahimik at puno ng kuryosidad na nanonood si Unel sa tabi. Gumuhit ng kung ano sa lupa gamit ang patalim. Inilatag sa gitna ang ulo at atay ng baboy. Binuhusan ng langis at sinindihan. Pagkatapos ay sabay silang sumambit ng mga salita habang hawak ang kandila. Sinasabayan ito ng kumpas at biglang hataw ng patalim sa kahanginan. Maya-maya pa hindi na magkamayaw ang nilalang. Makikitaan ng takot ang muka. Naubos ang makapal na balahibo. Nagdugo ang mga kamay at paa sa walang tigil na pagpupumiglas. Hindi naglaon umatungal at naglabas ng kapangyarihan. Napigtas ang lubid sa paa. Nagsimulang sumugod sa matatanda. Sa kabila nito hindi nasindak si Mang Puring at Mang Berting. Nilapitan ang inilahad na ulo at atay ng baboy. Sa pagsambit ng orasyon, sinabayan ng saksak. Napatras ang nilalang. Ang lubid naman ay bumalik sa pagkapit. Biyag muli ang halimaw at sa puntong ito ay wala ng takas. Sinimulan ni Mang Puring ang atake. Kumuha ng lubid mula sa bayong. Binasbasan, sinindihan at walang tigil na hinataw ang nilalang. Sa bawat latay nagiiwan ng sugat. Lalo pang napayaw ang halimaw. Hindi lang yun. Makaraan ng ilang sandali ay dahan-dahan ng napaluhod. Habol ang hininga. Si Mang Berting sa kabilang banda, binuka ang bibig ng nilalang. Isa-isang pinasok ang ulo at atay ng baboy. Nang laki ang mga mata ng halimaw ng sindihan ng bibig. Dito natanggap ang kapalaran. Sakto lang na nakalayo ang matatanda. Sumabog ang katawan nito. Nang ibalik ni Unel ang tingin, walang naabutan kung hindi ang umaapoy na usok. Unti-unti ring nawala matapos tangayin ng hangin. Nang dumako ang pansin sa matatanda, patuloy pa rin sa pagriritual. Pero sa puntong ito, buhay na manok ang inilibing sa mismong kinakatayuan ng usog-usog kanina. Tinapos sa pamamagitan ng pagtarak ng patalim na nagsisilbing palatandaan na doon nakabaon ang alay para sa nilalang. Tahimik na umuwi si Unel. Hindi pinaalam sa mga ito na nasaksihan ang buong kaganapan. Sumakto ang pagkakataon na numbalik na ang lakas ng ama. Matapos makapagpaalam at makapagpasalamat ay nilisan na ang lugar. Ilang araw na magmula nang mapanood ang labanan sa pagitan ni Mang Puring, Mang Berting at ng usog-usog. Napuksaman ang nilalang. Hindi pa rin mapalagay lalo na sa katauhan ni Mang Puring at koneksyon nito kay Mang Berting. Bago tumalikod sa mga oras na yun, napansin ang pakikitungo sa isa't isa. Para bang mortal na kaaway. Walang paalam, kanya-kanya sa pag-alis. Nang balikan ng tahanan hindi na mahagilap si Mang Puring, naunawaan ng binata kung lumipat ito. Mahahalata na ayaw malaman ng mga tao ang tinitirhan. Subalit kung si Mang Berting ang pag-uusapan, walang ideya kung bakit bigla itong naglaho. Maging si Troy, napapatanong kung nasaan ito. Sa nangyari ay napabuntong hininga na lamang si Unel. Sa pagkakatanda, nagbabantay lang sana ng pananim laban sa mga kawatan. Biglang umiksena ang presensya ng usog-usog. Sa pagkakalam ibang tao ang biktima. Sa kalagitnaan, namalayan na maging ang ama, nadamay na. Masalimuot man ang karanasan, nawala man lahat ng tao na merong koneksyon sa kababalagan. Malaki ang pasasalamat ni Unel na nailigtas ang kanyang ama sa isang engkanto na kinakatakutan ng lahat, sa isang engkanto na pumapatay ng tao sa karumal-dumal na pamamaraan, engkanto ng kamatayan o mas kilala sa katawagan na usog-usog. 3 patotoo sa Marahuyo Bracelet Depensa Espiritual
Rebuelta o baliksumpa. Unang kabayan, pagkasuot ng Marahuyo bracelet, kinabukasan. Naospital yung mangkukulam na gumagambala sa kanila. Ikalawang kabayan, problema sa pagtulog ng maraming taon, ginagambala sa gabi. Magmula nang masuot ang Marahuyo bracelet, nagkaroon ng payapang pagtulog at hindi na nananaginip ng kung ano-anong elemento, maging ng mga itim na anino. Ikatlong kabayan, ang kaibigan na mangkukulam. Ilang buwan ng pagdurusa sa sakit na hindi gumagaling. Magmula nang masuot ang Marahuyo bracelet ay nagbago ang lahat. Nasanggi ng kaibigan niya ang Marahuyo at bagyang napaso ito. Magmula ng araw na yon naging mailap na ang kaibigan niya, kasabay ng paggaling niya sa karamdaman ay siya namang pagkakasakit ng kaibigan niya. Hanggang sa umabot sa punto, umalis na ito sa dorm kung saan sila nakatira. Ang huling sinabi nito, "Pasensya na, dahil lang sa inggit." Ang Marahuyo bracelet ay depensa espiritual kontra kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Pero bakit ba ganon ang nangyari sa mga istoryang nabanggit? Dahil narito rin ang rebuelta, sumbalik o baliksumpa. Kung ano man ang sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik sa taong nagbigay. Kung interesado ka kabayan, paki-visit lang ang shop ng Likha Merchandise. I-search nyo lang, Likha Marahuyo Bracelet. Piliin nyo ang pinakamaraming sold at pinakamataas na ratings. Mag-ingat sa mga scammers.